May tuturing na isang makasaysayang hakbang ang pagpasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang batas na magbibigay ng buong fiscal autonomy sa hudikatura. Bukod naman dito, aprobado na rin ng Pangulo ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ang buong detalye ay ihahatid ni Kate Renya. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12233 o ang Judiciary Fiscal Autonomy Act. Layunin ng bagong batas na bigyan ng hudikatura ng mas malawak na kapangyarihan para matiyak na magagamit nito ng buo ang mga pondo na itinakda ng batas nang walang pagkaantala mula sa lehislatura. Our Constitution already mandates the judiciary shall enjoy fiscal autonomy. Appropriations for the judiciary may not be reduced by the legislature below the amount appropriated for the previous year, and after approval shall be automatically and regularly released. Ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. na sa ilalim ng bagong batas, mandato nitong tiyakin ang otomatikong paglabas ng pondo buwan-buwan at ang direktang pagsumite ng budget ng hudikatura sa Kongreso. Bibigyan din ng kapangyarihan ang Chief Justice para mag-reallocate ng pondo ayon sa pangangailangan ng mga korte tulad ng pagpapagawa ng pasilidad at pagdagdag ng mga kawani ng gobyerno. Every month, funds will be released automatically. The Chief Justice is authorized to augment any item and modify through on-bank resolutions the allotment of funds within the bounds of the law to where they are most needed, whether that goes to hiring more personnel, repairing courtrooms, advancing their systems to keep up with their times. Itinadag din ng batas ang isang Judiciary Trust Fund para magamit sa mga operasyon ng hukuman. Pinapayagan din ang Korte Suprema na magsagawa ng reorganisasyon at magtayo ng mga bagong tanggapan para mapalapit ang serbisyo sa publiko. Ipinaabot din ng punong ehekutibo sa kanyang talumpati na sa hakbang na ito, mas mapapahusay ang sistema ng katarungan sa bansa at matiyak ang mas mabilis at mas epektibong paglilingkod sa mga mamamayan. This commitment thus calls on us to stay true to our Constitution, to champion integrity and fairness, and implement laws with prudence and foresight. As we build a more progressive Bagong Pilipinas, let us ensure that the rights of our people remain secure and that every Filipino lives with peace, with dignity, with pride. Ikinalugod naman ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpasa sa isang makasaysayang batas sa bansa. Ayon kay Speaker Romualdez, karangalan ito para sa ating sistema ng katarungan at mapapalakas ang mandato ng hudikatura alinsunod sa konstitusyon. Bilang isa sa mga pangunahing may akda ng batas, pinuri ni Romualdez ang Administrasyong Marcos sa suporta at pagpirma ng batas na magpapalakas sa independensya ng hudikatura. Pinirmahan na ni Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12232 na naglalayong ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataang elections o BSKE mula December 2025 at ilipat ito sa unang Lunes ng November 2026. Nakapaloob sa batas na gaganapin tuwing ika-4 na taon ang mga susunod na BSKE. Ayon din sa nasabing batas, magsisilbi ng 4 na taon ang mga halal na barangay at SK officials at hindi maaaring maglingkod ng higit sa 3 magkakasunod na termino para sa barangay at 1 termino para sa SK. Magpapatuloy ang mga kasulukuyang opisyales hanggang makapili ng kanilang kapalit, maliban na lamang kung tatanggalin sila. Ayon sa Pangulo, ang pagpapaliban ng BSKE ay para sa paghahanda ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary elections. Ipinesenta kamakailan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12231 o Government Optimization Act sa Committee on Optimizing the Executive Branch o COEB. Layunin nitong mapahusay ang mga serbisyo publiko sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga ahensya at tungkulin ng gobyerno. Ayon sa batas, bibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na magsagawa ng reorganisasyon sa ekotibong sangay ng gobyerno. Kasama na rito ang pagsasanib, pagpapalakas o pagbuwag ng mga ahensyang itinuturing na magkapareho ang tungkulin o hindi na kinakailangan. Titiyakin naman na ang mga karapatan at kapakanan ng mga kawani ng gobyerno ay mananatiling protektado. Ang COEB ang magiging pangunahing ahensya na mangunguna sa implementasyon ng batas para siguruhin ang mabisang serbisyo publiko. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.